Yan ang kabiten niya. Kalalaki mong tao, ha, pare? Chismoso ka, ha? Ha? Ano ba problema mo? Wala. Wala? Ha? Pues ngayon, may problema ka na. Hoy! Ano sino? Uy, Eric, tama na yan. Tama na yan. Tama na, sige na, uwi na. Ang tot. Puro kay forma. Tarantadong to. Tarantado talaga yan si Eric. Wala nang ginawa yung taong yan kundi manggulo dito. Tignan mo! Alam mo kung sino yung mga tarantadong yun, mga sismosa. Bakit mo pa pinagpapansin yung mga kapitbahay natin yan? Bakit sila ba nagpapakain sa amin? Nabubuhay naman tayo nang wala sila. Bakit ka pa ganyan? Hindi naman natin sila pinipirwisyo. Ang hirap sa inyo, dinadaan nyo sa pawalangyaan ng buhay natin eh. Ano ibig sabihin? Walang niya ako? Baka pala mukha ko? Matibay yung sikmura ko? Hoy, Eric. Akala mo hindi ako nasasaktan pag pinag-uusapan tayo ng mga kapitbahay natin? Nasasaktan ka naman pala eh. Eh bakit tayo pagtigilan yung panlalalaki mo? Ha, Mami? I told you not to call me Mommy. Marisa. Sa palagay ko, ito na ang huling lalaki sa buhay ko. Narinig ko na yan. Bawat lalaki na lang dumating sa buhay nyo, yun na magiging asawa mo. Iba itong si Rory. Nararamdaman kong mahal na mahal niya ako. Alam mo naman itong mami mo, bata pa. Kaya loko-loko siya sa akin eh. Pwede ba, Marisa, tigilan mo naman ang kahibangan mo? Alam mo ba, Eric? Pinangako niya sa akin na pakakasalan niya ako kapag namatay ang asawa niya. May cancer ang asawa niya eh. At may taning na nga ang buhay eh. Eh, ganoon naman pala eh. Tama-tama. Ang mabuti niyan, magpunta tayo sa simbahan, ipagtirik natin ang kandila para mamatay na. Yun, para makasal ka naman. Palagay ko tama ka.